ito. Nabanggit na lang din po yung joint signatories, sir. Meron daw pong iniaalok na suhestyon na power sharing dyan sa mataas na kapulungan. Power sharing, ha? Well, ang doon sa June 3 session, klaro kung sino ang hinalal na Senate President pro tempore at klaro rin kung sino ang dinesignate at acting Senate President. No? So, klaro naman doon kung sino po ang mga dinesignate at hinalal. At tayo po yun, isa lang. No? So, kaya hindi ho posible yung power sharing dahil isang tao lang po ang hinalal. Mahirap naman ng power sharing na isang tao lang daw, sabi ni Senator Win. Senator, itong binabanggit na ito ni Senator Alan Peter Cayetano ay nandoon sa konteksto na pending daw the resolution from the Supreme Court. Meron bang nag-file na in the first place ng apela sa SC na resolbahin itong power struggle dyan sa Senado? Kung maaari natin tawagin ganon. Wala pa kaming natatanggap sa Supreme Court any request to comment or any request to file documents. Wala pa kami nakukuhang ganun. Pero sa bahagi nyo, sa block ninyo, wala kayong initiative to do that? Wala pong initiative na ganun. Ayun. At isa pa pong nais naming malaman na tayo ho ay naka-break ka. So, tayo ho ba ay napag-usapan na, napag-desisyonan kung magkakaroon ng special session sa mga susunod na araw? Yun ay patuloy naming pinag-uusapan at kinukonsulta ko po yung ating mga kawani sa Senado kung ano yung mga nakabinbin na mga batas at dapat tapusin. Isa sa mga mahalagang nakabinbin ay yung promotions ng 5 general. Na hindi ho kasi na hindi na-tackle nung huling mga araw dahil nga walang session. At kung hindi ho sila mapopromote, hindi na ho nila makukuha yung kanilang mas mataas na ranggo at makaka-apekto yan sa kanilang pension. So, importante na ma-promote sila at importante rin dahil itong mga general ay matagal na inialay yung kanilang mga buhay sa ating bansa, no? 30 years, 40 years at karapat-dapat lang naman ibigay yung kanilang pinaghirapan. Kausap lang namin kagabi, Senator Win, si General Romeo Browner sa isang event dyan sa Camp Aguinaldo. Yan ngayong pinag-uusapan namin. Although, confident sila doon sa side nila na, magko-continue yung function ng military. Kaya lang, pag si Defense Secretary Gibo Teodoro tinanong, ang binabanggit niya, partner, Senator, may epekto itong malaki doon sa AFP na sense na yung generals pala na yan, Senator Win, ang hawak nilang units ay mga nurturing units na nakatutok sa external defense ng ating bansa. Correct. At yan kasi para sa akin, kumbaga, pinaghirapan nila yan at inialay nila yung buhay nila sa ating bansa. So, kailangan ho talagang mabigay yung karapat-dapat para sa kanila. No? At kaso lang, hindi nga nagkaroon ng 3 araw na session, kaya hindi ho na pag-usapan ho yan. Pero, yan ay isang bagay na ilalagay ho natin sa special session. Yan ang isang bagay na pinag-aaralan namin kung paano po ilalagay sa special session. May pag-asa pa. Oo. Samantala ng isang araw. Pag-aaralan natin ang commission, iba kasi yung struktura ng commission on appointments, pero yan ay pinag-aaralan namin ngayon. Senador Gatchalian, nung isang araw ho'y merong mga binabanggit sa Senator J.V. Ejercito na posible nang magkaroon ng maabot yung 13 Ayan, para daw magkaroon na ng formal na botohan para sa Senate President. Ito po ba ay naamoy malapit na, naaamoy na kasi marami nang lumalabas na mga haka-haka, sir. Mas maganda siguro siya na lang ang tanungin, ano? At mas maganda yung information ni Senator JV pagdating sa ganyan. Sa inyong bahagi, wala pa kayong naamoy, sir. Naamoy. Natatawid ba ako? Mas maganda siya, tanungin na lang. Sir, sandali. Binabot kasi ng kabilang bahagi doon sa minority block na, tama ba,
ngayon ang issuance daw ng notice of pre-trial para dun sa impeachment. Itong powers surrogate sa Senate, paano siya nakaka-apekto ron sa at least yung timeline ng ating paparating na impeachment trial? Well, susundan natin yung timeline na napag-usapan noon sa caucus at tuloy-tuloy naman yung paghahanda para sa impeachment. Kaya lang binabanggit ni Senator Cayetano, partner, siya pa rin daw ang tatayong presiding officer. Hala. How do you Well, resolve dito that? sa klaro naman na ang Senate President ang tatayong presiding officer at in the absence of the Senate President, yung acting Senate President. No? So by operation of our rules, tatayong presiding officer ay yung acting Senate President. Ayun na. At isa pa po, mapuntahan ko lang yung Senate Blue Ribbon Committee sa mga susunod na araw. Inaasahan po natin at inanunsyo naman nila na magkakaroon muli daw ng Senate probe lang Blue Ribbon Committee sa flood control sa panig po nila. Ito po ba ay papaano po ang magiging strategy po o ang hakbang po ng... Magkakatulakan ba ulit, Senator? Oo, tsaka kung papapasukin mo ba? Ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. At siya lang po ang pwedeng mag-deklara kung kailan po ang susunod na Senate Blue Ribbon Committee. Pero po may mga inimbitahan po na mga resource person. Ito po ba ipapapasukin sa Senado given na ang mga pumapasok lamang po ngayon sa Senado ay yung may mga may mga probe o hearing na ginagawa? Mas maganda ho, ang unang-una ay ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. So ang ibig sabihin po, siya po ang tamang tao para mag-issue ng mga notices, kung sino po ang mga imbitado at ano po yung direksyon ng mga ng hearing. Kung wala po siyang in-issue, then wala hong hearing. Pero sa inyong bahagi, sir, last na lang on my end, anong order natin sa Office of the Senate Sergeant at Arms? Yan. Ang importante ho kasi ngayon ay kaayusan at proteksyon ng Senate premises. At importante rin yung kaayusan at proteksyon ng mga empleyado. Importante rin na at kaayusan po ng aming tanggapan. Hindi lang ho natin pinoprotekta isa o dalawang senador. 24 na senador po ang pinoprotektahan ho natin. At halos 2,000 kawani. No? At importante, ang aking priority ay protektado ang ating mga empleyado at lahat ng senador, hindi lang ilan. At meron ho kami mga information rin na nakukuha, no? Katulad sa NBI na meron po mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kaya nakikipag-ugnayan rin kami sa mga intelligence agencies, lalo na sa NBI, para tuloy-tuloy po yung aming information at intelligence gathering. Pero ang priority namin ngayon ay seguridad ng 24 na senador at seguridad ng 2,000 kawani po ng ating institusyon. Binabagit mo, Senator, may banta sa Senate premises ulit. Maghigpit ba tayo ng security? At saka saan galing yung banta na yon sa security natin? Ayon sa NBI, meron kaming, hindi ko lang ma-disclose, no? Pero merong mga intelligence na ipinasa ho sa atin at sa mga senador na rin ang NBI na merong banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kailangan ho kami mag-adjust ng security efforts. No? Kailangan ho talagang maghigpit at mag-adjust pa ng mga security protocols. No? Dahil nga ayaw natin may mangyari ulit, no? Sa ating mga empleyado at sa mga senador. May emergency o biglaang meeting sa Camp Crame last week. Ang isa sa mga natakel, yung report na allegedly ay may mag-i-storm daw sa Malacanang Palace by June 12. May kaugnayan ba yan dito, Senator? June 12 din ba yan? Ayaw ko muna sabihin sa publiko, no? Pero ito yung mga information na ipinapasa ho sa amin at intelligence information na ipinapasa ho sa amin para makahanda rin tayo. No? Hindi ho tayo pwedeng maging kampante. Dahil kung may mga ganyan intelligence information, dapat ho seryosohin. Yes. No? At lahat ng banta ay dapat ho seryosohin. Kaya nag-a-adjust rin ho kami. At ang Sergeant at Arms rin po ay nagbibigay rin po ng inaayos, no, yung security protocols sa loob. Lastly na lang, sir, any message sa sambayan ng Pilipino na patuloy na nanonood at nag-oobserba dyan po sa mga nangyayaring sitwasyon sa Senado?
Kami po ay nakatutok sa pangyayari po sa Mindanao at makakaasa po ang ating mga kababayan na tutulong ho tayo at sisiguraduhin natin ang ating mga assistance ay makaabot po sa ating mga local government units at iba pang mga kababayan natin. Alright, maraming salamat sa panahon at paliwanag, sir.